Nasira ang buhay ni Trixie Gomez nang patalsikin siya ni David Salvador bilang sekretarya nito. Ang masama pa roon ay wala na ang kumpanya na gustong tumanggap sa kanya bilang isang empleyado kahit sa mababang posisyon. Nagkandabaon-baon siya sa utang at mga bayarin na hindi niya nababayaran. Nasimot rin ang kanyang savings account. Wala na rin siyang maiharap sa mukha ng tao dahil kumalat ang balitang paghubad niya di umano sa harap ng kanyang amo. Ulilang lubos na si Trixie at tanging sarili na lamang niya ang kanyang kinakapitan. Paano na siya ngayon? Hanggang isang araw ay nakaisip siya ng paraan upang magkaroon siya ng trabaho. Pineke niya ang kanyang mga pangalan at mga papeles upang palitan ang pangalan niya. Sa gayoy hindi na makikita ng employer ang mga masasamang balitang nakadikit na sa kanyang pangalan. Magaling ang nalapitan niyang tagagawa ng mga papeles dahil may isang kumpanya ang tumanggap sa kanya at sa ibang bansa pa iyon. Kahit bilang caregiver lamang ng isang matandang babae ay papatusin niya iyon. Nilakasan niya ang kanyang loob upang makapagtrabaho siya dahil pupulutin talaga siya sa lansangan kung hindi pa rin siya gagawa ng paraan. Ngunit nalaglag ang kanyang panga nang makilala niya ang anak ng bagong amo niya. David? Kumunot ang noo ng binatang amo niya. Kakapasok pa lang nito sa loob ng kwarto ng ina nito. What? Ano to, lokohan? Loko-loko ka dahil sa'yo nasira ang buhay ko. Hindi na niya napigilang sakalin ang lalaki. Matagal niyang gustong gawin iyon kay David Salvador. I'm not David. Let me go. Malakas siyang itinulak ng lalaki at pulang-pula ang mukha nito. Napalunok siya dahil hindi nga ito si David Salvador. Ngunit bakit kahawig ito ng dating amo niya? Ano bang problema mo? Hindi kita maintindihan. Wika niya sa kanyang sarili. Nagtataka si Trixie kung bakit ganito na lamang ang pagkakahawig nito sa lalaking lubos niyang kinagagalitan. Sino ka? Bakit kahawig mo si David? What? Naguguluhang tanong nito at parang hindi nito maunawaan ang sinasabi niya. You don't speak Tagalog? Of course. You're in Korea and people don't speak in your language. Napanlok siyang muli. Koreano nga ito. Ngunit kahit saang anggulo ay kahawig talaga nito si David. Sorry sir, I thought you're fired. Go back to the Philippines. Wika ng amo nito. Ngunit hindi pumayag ang ina nito dahil napalapit na ng husto sa kanya ang inaalagaan niyang matanda. Sa katunayan, nang bago mamatay ito ay may isa itong kahilingan na hindi nila inaasahan. Nais nitong magpakasal siya sa anak nito. Napilitan namang gawin ito ni Songjin. Ngunit abot langit ang galit nito sa kanya. Naging mag-asawa lamang sila sa papel upang makuha nito ang yaman ng magulang nito mula sa kanyang pangalan. Gumawa pa ito ng kontrata na hanggang 1 taon lamang daw ang kanilang magiging relasyon. Wala namang problema iyon kay Trixie dahil peking pangalan naman niya ang pinakasalan nito. Ang problema lamang ay ang kanyang puso na mabilis na napamahal na kay Songjin. Habang tumatagal ang kanilang relasyon bilang mag-asawa at pagbabangayan ay may umusbong na damdamin ang binata para sa kanya. Ngunit paano na lamang kung malaman nito ang kanyang nakaraan at ang tunay niyang pagkatao? Sir David, hindi pa ako handa. May panginginig na pag-awat niya kay David nang subukan nitong hubarin ang kanyang miniskirt. What? Don't tell me aatras ka kung kailan nandito na tayo. Naiinis na tanong ni David sa kanya. Labis ang kabang nararamdaman ni Trixie sa mga oras na iyon.
Kasalukuyan silang nasa 5-star hotel ng kanyang amo. Dinala siya nito sa hotel dahil sa tawag ng laman. She is the secretary of David Salvador. Wala pang isang buwan siyang nagtatrabaho bilang sekretarya ay panay na ang malalagkit na tingin nito sa kanya. At dahil gwapong-gwapo ito, kaya naman madali siyang nahulog sa bitag nito. Sa simula pa lamang ay alam niyang katawan lamang niya ang habol ng binata. Wala itong kahit anong nararamdaman para sa kanya. Malinaw iyon para kay Trixie. Ramdam niyang walang halong emosyon ang mga halik nito sa kanya. Nakakunot ang noo nito habang nakatingin sa kanya ngayon. Hindi naman sa umaatras ako. Pero, mahal na kita, Sir David. Gusto ko sanang dahan-dahanin muna natin ang lahat. Shut up! Hindi ba't usapan na natin ito? Nawawalan na ako ng gana sa'yo. Itinulak siya ni David pahiga sa kama bago ito tumayo. Nasasaktan siya sa walang pakundangan nitong pagtulak sa kanya. Nagdamit agad ito habang halata sa gwapong mukha nito ang pagkadismaya. Wala siyang nagawa kung hindi ang sumunod dito at mapaiyak na lamang. Sa maiksing panahon ay napamahal na siya kay David. Ngunit hindi niya kayang ibigay ang kanyang sarili kay David kung wala itong pagmamahal na nararamdaman para sa kanya. At higit sa lahat, sa edad niyang 24 ay nananatili pa rin siyang berhen. Natatakot siya sa kung ano man ang kahihinatnan ng gabing ito. Walang salitang lumabas sa bibig ni David sa pinto ng hotel room na iyon. David? Napaiyak na lamang si Trixie sa kanyang mga palad. Hiyang-hiya siya sa kanyang sarili. Alam niyang mahal na niya si David ngunit hindi pa talaga handa ang puso at kaluluwa niya sa bagay na ito. Kinabukasan ay maghapon siyang hindi pinansin ni David. Samantalang noon ay palagi itong nakatingin ng malagkit sa kanya at parang palagi siyang gustong hubaran. Kilalang playboy ang amo niya. Siya ang target nito ngunit nang hindi siya pumayag, sa pakikipagtalik dito kagabi ay tila nawalan na ito ng gana sa kanya. Hanggang sa lumipas ang 1 linggo, hindi na kinayanan ni Trixie ang pambabaliwala ni David sa kanya. Napag-isip-isip niya rin na kung ang katawan niya ang gusto nito ay ibibigay niya, bumalik lamang ang gana nito sa kanya. Kasalukuyan itong busy sa mga papeles sa harapan nito. Kahit babaero ito, ay napakadelikado nito sa trabaho. Kaya isa ang kumpanya nito sa mga namamayagpag sa buong Pilipinas. Tumayo siya sa harapan nito. What? Kunot noon itong tanong sa kanya. Hinubad niya ang kanyang damit. Nanginginig ang kanyang katawan. Nilunok niya lahat ng pride at dignidad para lamang pansinin siyang muli ni David. Kung nakikita lamang siya ng mga magulang niya mula sa langit, ay baka kinutusan na siya ng mga ito. Napalunok siya dahil parang hindi nagustuhan ni David ang kanyang paghubad. Para bang nadismaya ito lalo sa kanya. Please get out! Sigaw ni David na ikinagulat niya ng husto. Pakiramdam niya ay isang bomba ang boses nitong iyon. Parang mas lalong nanginginig ang kanyang tuhod. David, I love you. Buong pagmamahal niyang sabi kay David bago nagmura lamang ito sa kanya. Hindi niya naalalang may patakaran nga pala ito. Oo nga pala, may patakaran ito. Na kapag nasa trabaho raw sila ay hindi niya ito pwedeng guluhin lalo na pag nagtatrabaho. Sex lamang daw ang gusto nito sa babae at wala nang iba pa. Hindi siya makapagsalita habang nakatingin siya sa gwapong mukha ni David. Kung gaano kaamo at kagwapo ang mukha nito, ay siya namang kasing pangit at tigas ng puso nito. Wala itong alam na emosyon kundi ang magalit at mangakit. Tinawagan agad nito ang numero ng sekretary, pati na din ang security guard. Mas lalo tuloy nanginig ang takot at pati na din ang kanyang katawan.
Mas lalong bumaba ang tingin niya sa kanyang sarili. Hindi lamang siya napahiya sa harapan nito, kung hindi napahiya na din ito sa kanyang sarili. Please, pakilabas si Miss Trixie sa building na to ngayon. Galit na utos si David sa kausap nito sa telepono. Unti-unting nanlalabo ang pantitig niya sa gwapong mukha ni David dahil sa panunubig ng kanyang mga luha. Unti-unti niya ring na-realize kung bakit parang 10 na siya sa mga sekretary nito na tinanggal nito sa trabaho pagkatapos itong paasahin at landiin. Magbihis ka na dahil parating na ang mga guards. Walang emosyong utos nito sa kanya. Pakiramdam niya ay bumara sa kanyang lalamunan at hindi siya makapagsalita ng maayos. At this moment ay ito na ang pinakamasamang taong nakilala niya. Porket hindi niya lang ito pinagbigyan sa hotel noon ay ganito na siya nito patatalsikin. Hindi mo ba ako gusto, David? Ang sama mo, pinaasa mo ko. Hindi niya mapigilang sigawan ito. What? Anong pinaasa kita? Halos magsalubong na ang kilay nitong tanong sa kanya. Hindi pa siya nasasagot. Sa mga tanong niya dito, nang may 2 kamay ang humawak sa magkabila niyang kamay. Bitawan niyo ko. Ano ba? Natatakot at galit niyang sigaw sa 2 guards na humila sa kanya. Bihisan niyo muna. Walang pusong sambit ni David habang nakatingin at nakasimangot pa rin ito. Parang sinaksak nito ang puso niya nang talikuran siya nito. Para siyang sinampal ng katotohanan na isa lamang siyang walang kwentang tao sa buhay nito. Nakangisi naman ang 2 guard na para bang tuwang-tuwa na nakikita sa kahubaran niya. Nanlamig ang kanyang katawan. She felt wasted. Napakabastos ng 2 guard na ito. Dahil nakatutok ang mga paningin nito sa 2 bilugan niyang dibdib at pinkish na nipples na kahit sinong lalaki ay hindi nakakasipsip pa doon. Kaya kong magbihis mag-isa, mga bastos. Halos paiyak niyang sigaw sa mga ito. Ngunit napaiyak na lamang siya nang kaladkarin siya ng mga ito habang hubot-hubad pa rin siya. Pakiramdam niya pa ay nanghina ang kanyang buong katawan. She's screaming inside. Ngunit natulala na lang siya sa mga nakangiting mukha ng mga kaopisina niya. Parang umiikot ang kanyang paningin habang kinakaladkad siya ng mga guards. Ngayon lamang niya naramdaman ang maging kaawa-awa sa kanyang sarili. Imbis na tulungan siya ng mga kaopisina niya, ay pinagtawanan pa siya ng mga ito. Ang mga lalaki naman ay todo ang ngisi habang nagpapakasarap sa pagtitig sa kanyang hubot-hubad na katawan. Napahagulhol na lamang siya habang kinakaladkad siya ng mga ito. Pakiramdam ni Trixie ay gumunaw ang kanyang mundo nang makita niyang halos karamihan sa mga ito ay may hawak pang cellphone at binibidyohan ang pagkaladkad sa kanya ng mga guards. Diyos ko po, halos paos na ang kanyang boses at napadasal na lamang si Trixie habang iba't ibang mukha ng mga tao ang nakikita niyang nakangisi sa kanya. Parang nagiging mukhang mga demonyo ang mga ito sa kanyang paningin, kaya naman napapikit na lamang siya. Ang walang hiyang David Salvador na iyon, hindi lamang siya hinayaang makapagbihis bago nito pinapasok ang mga guards nito. Ngayon ay daig pa niya ang isang rape victim nang inigahagis siya ng mga guard sa labas ng building ng kumpanya ni David. Napahagulhol siya ng ibato ng mga ito sa mukha niya ang kanyang damit. Pokpok, ayan magbihis ka. Dapat lamang yan sa'yo. Panghusga sa kanya ng isang gwardya. Ngayon lamang napagtanto ni Trixie na napakalupit pa rin ang mundo sa kanya. Simula ng bata pa siya ay malupit na ang mundo sa kanya. Ulilang lubos na siya. Wala siyang pamilyang masasandalan. Lalong dumami ang mga taong tumingin sa kanya. Wala man lang kahit isang tao doon ang lumapit para tulungan siya. Bagkus ay tuwang-tuwa pa ang mga ito habang nililitratuhan at binibidyohan siya ngayong aras na ito. Sa mga oras na iyon ay parang gusto na lamang maglaho ni Trixie sa mundo. Kahihiyan ang kanyang natamo dahil sa ginawa ni David Salvador sa kanya.
Napahagulhol na lamang siya habang nagbibihis ng kanyang damit. Pinagtatawanan pa rin siya ng mga tao doon. At nang makapagbihis siya ay agad siyang tumakbo kahit parang madadapa siya sa panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang akala ni Trixie ay iyon na ang pinaka-worst na araw sa kanyang buhay. Ngunit simula pa lamang pala iyon. Dahil kumalat sa buong Pilipinas ang video ng kanyang kahubaran. Malaking iskandalo iyon at buong pangalan niya pa talaga ang nasa balita. Walang puso ang mga reporters na pinagtatawanan pa siya habang binabalita ng mga ito ang kahihiyan na kanyang ginawa. Napahagulhol na lamang si Trixie nang mabasa niya ang kanyang pangalan sa isang dyaryo. Halos hindi siya makakain nang maayos habang nasa apartment siya. Ilang araw na siya ang laman ng balita. Trixie Gomez, a gold digger. Naghubad di umano ang sekretarya ng isang businessman sa mismong opisina nito. Pinatay agad ni Trixie ang telebisyon dahil parang pinapatay ng mga ito ang kanyang puso at kanyang pagkatao. Ilang linggo rin siyang nagmukmok sa kanyang apartment bago unti-unting humupa ang issue tungkol sa kanya. Sa tuwing lalabas siya ay naka-face mask siya at hoodie jacket. Hindi na bumalik sa normal ang buhay niya. Wala na rin gustong makipagkaibigan sa kanya simula nang mabalitaan iyon ng ilang kaibigan niya ay dumistansya nito dahil ayaw mapahiya ng mga ito o mapadikit lamang sa kanya. Lumaban siyang mag-isa at tumayo ng mag-isa. Nilalakasan lamang niya ang loob kahit wala na siyang halos ganang mabuhay. 5 buwan na rin siyang walang trabaho dahil tuwing mag-a-apply siya ng trabaho ay tumatanggi ang mga employer na tanggapin siya. Wala nang halos laman ang savings banks niya. Hindi na rin niya mabayaran ang susunod na buwan na bayad niya sa kuryente kung hindi pa rin siya makakahanap ng trabaho. Isa na lamang ang naiisip niyang paraan. Pumunta siya sa sikat na lansangan ng Recto upang magpagawa ng mga peking papeles. Kakapit na siya sa palatalim upang makahanap siya ng trabaho. Hindi pa man siya desperado para makapasok sa mga nightclubs. Siya na lang nga ang gagalang sa sarili niya kaya hanggat maaari ay hinding-hindi niya ibebenta ang kanyang dangal. Magpapagawa po ako ng peking papeles. Tinaasan siya ng kilay ng batang babae. Pinasadahan ito ng tingin ng kanyang kabuuan. O sige, 500 isang dokumento. Bali wala nitong sabi sa kanya. Nagpagawa siya ng peking birth certificate at peking identification cards. Angelica Santos. Iyan na ang bagong pangalan niya simula ngayon. Pangalan ng kanyang ina ang Angelica kaya iyon na lamang ang naisip niyang gamitin. Pagkatapos niyang makuha ang mga peking dokumento, ay nag-apply din na agad siya via online. Inabot na siya ng madaling araw kakapasa ng kanyang peking resume. Kahit anong posisyon ay pinag-a-applyan na niya, kahit janitor or caregiver. Ngunit sa ibang bansa lamang siya nag-apply dahil ayaw na niyang manatili pa dito sa Pilipinas. Nais na niyang iwan ang mapait na bansang ito. Ang bansa kung saan gustong-gusto ng chismis ng karamihan ng mga tao. She just wanted to have a new life. Song Jin is one of the former president of Gongxing Electronics. It's the world's biggest technology firm by revenue and by far the largest listed company in South Korea. Siya ang tagapagmana ng kumpanyang itinanyag ni Mrs. Florentina Montenegro, a successful Filipina in South Korea. Nakapag-asawa ito ng Koreanong bilyonaryo at ito ang nagsimula ng Gongxing Electronics. Namamayagpag ang kumpanya nila hindi lamang sa South Korea, kung hindi sa buong mundo. He is 28 years old. Pantasya ng mga kababaihan. Kahit saang sulok man ng mundo siya pumunta. Sikat na sikat ang kanilang kumpanya na nangunguna sa karera pagdating sa larangan ng negosyo. But he hates fame. He hates it very much. Kaya madalas ay nakasuot lamang siya ng face mask sa tuwing may business meeting siya sa ibang bansa. He can speak multi-languages.
Lahat halos ng salita ay natutunan niyang aralin dahil sa iba't ibang bansa na kanyang napupuntahan. Aside from Korean language, he can also speak French, Spanish, Mandarin, Japanese, German, and even Filipino language. Matalas ang pananalita niya sa lahat ng mga bagay na nabanggit. Maraming mga tao ang nakakakilala sa kanya, lalo na ang mga liderato ng mga negosyo. Kahit pa nakatakip ang kalahati ng kanyang mukha sa tuwing makikipagkita siya sa mga business meetings niya, it doesn't make him less handsome. Kahit takpan pa siguro niya ang kanyang buong mukha ay mahahalata mo pa ring gwapo siya. Sa tindig at pangatawan niya ay alagang-alaga sa gym, ay talaga namang nakakapanghinan ng tuhod ng mga kababaihan. Shy type siyang tao, kaya hindi siya mahilig makipaglapit sa mga babae, at negosyo lamang ang importante sa kanya. "Carlin, who is this?" Nakakunot ang noong sabi ni Songjin sa dokumentong hawak niya. Iniabot iyon sa kanya ng sekretarya niya. Isang resume iyon ng isang magandang babae. Unang kita pa lamang niya sa mukha ng babae ay napansin na niyang maganda ito. Angelica Santos ang pangalan ng babae sa resume na hawak niya. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit napatitig siya sa magandang muka sa litratong ito. Binaliwala na lamang niya iyon. "That's what your mother luckily picked from all the ladies who applied to be her new caregiver." Napahawak siya sa kanyang noo. Hanggang ngayon ay mapili at istrikta pa rin ang Donya sa pagpili ng mag-aalaga dito. Kung sino man ang mapili nito ay kailangan niyang sundin. Nakakaisang katerbang caregivers na siyang binigay sa kanyang ina, ngunit walang tumatagal sa mga iyon dahil pinalalayas iyon ng kanyang ina. Habang tumatanda kasi at lumalala ang sakit nito, ay nag-iiba-iba ang mood nito. "Fine, get this woman bago ako pumunta ng States." Pagkausap niya sa salitang Tagalog dahil Pinay ito. Halos karamihan sa mga nagtatrabaho sa kanya ay mga Pinoy. He liked the Filipino workers. They are hardworking and fast learners. Mas masisipag ang mga ito kaysa sa mga Koreanong empleyado niya. "Yes, sir." Yumuko ito at lumabas na sa kanyang pribadong opisina. Napabuntong hininga si Songjin nang mapag-isa na lamang siya. He felt bored. Kahit pa lahat na nanggugustuhin ng isang tao sa buhay nito ay nasa kanya na. Something is missing. Para bang hindi siya masaya. Parang palaging may kulang. Nalulungkot rin siya dahil tumatanda na ang kanyang ina. Nagkaroon ito ng heart failure 2 years ago. Naging permanente na itong nakahiga palagi sa malaking kama nito sa kanilang mansyon. Ang kanilang mansyon ang pinakamalaking mansyon sa South Korea. But for Songjin, it is an empty place. Malaki ang responsibilidad na iniwan sa kanya ng anak nang ibigay nito sa kanya ang Gongxing Electronics. Wala itong ibang anak kundi siya lamang, ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng kanyang ina. 2 years ago ay namatay ang daddy niya, kaya naman nagkasakit sa puso ang Donya. She can't accept the pain of losing her husband. Muntik na rin itong mamatay noon, ngunit sa awa ng Diyos ay buhay pa rin ito magpasa hanggang ngayon. Naputol ang pag-iisip ni Songjin nang tumunog ang kanyang cellphone. It's his mom. "Hello, Mom?" "Son, I need my caregiver right away. Ayoko na sa nurse na mukhang demonyita." Hysterical nitong sabi at parang nai-imagine pa nito kung gaano ito kagalit sa oras na iyon. "Relax, Mom. Carlin is already processing her papers." "Napakabagal naman ng Carlin na yan. I need my new caregiver now." "Mom, it's not possible. Calm down. Don't worry. I will do whatever I can to rush the process." "Well, you should." Then she hung up on him. Minsan ay tinatawag siya nitong Gilbert dahil iyon ang katumbas ng pangalan niya sa Ingles. Kaya naman muli siyang napabuntong hininga. Nagbago na ang kanyang ina simula nang mamatay ang daddy niya.
All her beautiful smiles and giggles are gone. He missed her. He missed her mom. Hindi lamang nawala ang daddy niya, kundi pakiramdam niya ay pati na rin ang mami niya ay nawala sa kanya dahil nagbago na ito. Tinawagan niya ang kanyang sekretarya. "Carlene, I need that woman as soon as possible." "But sir, wala raw pong passport yung babae." "Make the money work." Kunot noong utos niya. Alam niyang naiintindihan siya ng kanyang sekretary at ito na ang bahalang gumawa ng paraan kung paano makukuha ng passport at visa ang babaeng napili ng kanyang ina. "Copy, sir." Tinigilan na ni Songjin ang pag-iisip ng walang kwentang bagay. Kailangan niyang mag-focus sa kanyang negosyo. Wala siyang oras para tumunganga pa. After 2 days ay naayos na agad ni Carlene ang passport at visa ng babaeng nagustuhan ng kanyang ina. Kaya naman bago ang kanyang flight papuntang Canada, ay dinaanan muna niya ang donya sa mansyon. "Mom, I'll be gone for a year. Hindi muna ako uuwi dito. Kahit wag ka nang umuwi kahit kailan." Masungit nitong sabi sa kanya. Kahit sinusungitan siya nito ay hinalikan pa rin niya ito sa noon nito. He is really sad right now. Kailangan niyang manatili sa Canada ng 1 taon para sa negosyo nila doon. Palalakasin lamang niya sa loob ng 1 taon ang negosyo nila doon bago siya umuwi ng South Korea. Katulad ng madalas niyang gawin sa iba't ibang bansa. Ngunit napakalaki ng Canada. He will give 1 month for every provinces. 12 provinces ang target niya sa bansang iyon. Kaya naman kailangan niyang manatili na doon sa loob ng 1 taon. Pinigilan na lamang niyang maluha. Ayaw naman niyang iwan ang kanyang ina sa ganitong sitwasyon. Sisiguraduhin niyang hindi niya ito pababayaan kahit na nasa malayo siya. "I love you, Mom. Bye." Tiningnan siya nito ng masama at hindi man lang ito nagpaalam sa kanya. Para itong isang batang nagtatampo. Samantalang alam naman nito ang takbo ng kanilang negosyo. Paglabas niya sa kwarto ng kanyang ina ay napabuga siya ng hininga. Parang napakabigat ng dibdib niya. Agad na sumunod ang 10 mga lalaking nakaitim sa likuran niya. Mani bodyguards yun. Nakapumulsa siyang naglakad patungo sa magarang sasakyan na naghihintay sa kanya. At muli siyang napabuntong hininga. He hates his life. Makalipas ang 1 taon. "Good night, my sunshine." Hinalikan ni Trixie ang noo ng matandang babaeng inaalagaan niya sa loob ng halos 1 taon. "Oh, you're the sweetest. I love you, Angelica." Nakangiting sambit ng matanda sa kanya bago nito hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Blessing kay Trixie ang pagkakaroon niya ng trabaho sa South Korea. Para siyang nagkaroon ng panibagong pagkakataon sa buhay. Simula nang matanggap siya sa pagiging caregiver ng isang matandang bilyonarya. Naging smooth ang pagkakakuha niya ng passport at visa dahil ang employer niya mismo ang nag-asikaso ng mga papers niya. Hindi na siya nahirapan pang gumawa ng paraan kung gaano niya pepikein ang mga dokumento niya. At first nahirapan siya sa kanyang trabaho dahil napakasungit at napakamaldita ng matandang babae sa kanya. Ngunit habang tumatagal ay lumalambot ang puso nito sa kanya dahil nakikita nito ang kanyang pagtitiyaga sa trabaho. Nakita nito ang kabutihan ng kanyang puso. Halos ituring na rin siya nitong parang sariling anak dahil itinuturing niya itong parang sariling nanay. Uli lang lubos na siya at kay Doña Florentina lamang niya muling natagpuan ang pagkakaroon ng isang kapamilya. Her life turns upside down. But with Doña Florentina, she begins to start a life. Naging masaya muli ang buhay ni Trixie. Malayong malayo sa buhay niya sa Pilipinas. Hindi niya pa rin nakakalimutan ang kanyang kahihiyan na nagawa noon sa kanyang nakaraan. Pilit lamang niya iyong binabaon sa limot. "I love you too. Matulog ka na, sunshine, okay? Maaga pa tayong magbabanat ng buto at magpapaaraw bukas." Paalala niya kay Doña Florentina at buong puso niya itong hinalikan muli sa noon ito. Napabungis-ngis ang matanda, kahit may kahinaan na ito at madalas hingalin. "Yes, para kang mami ko niyan.
Mas lola ka pa sa akin kung magsalita. Napangiti naman si Trixie. Mahilig magbiro ang Donya sa kanya. Silang dalawa lamang halos ang palaging magkasama. May nurse ito noon, ngunit nahuli niyang tinatarayan at sinasalbahe ito ng nurse, kaya nakipagsagutan siya sa nurse na iyon. Pinagtanggol niya ang matanda sa nurse nito. Hindi niya akalain na matapang ang nurse at bigla na lamang nitong sinabunutan ang buhok niya. Lumaban siya at bago pa man dumating ang mga bodyguards ng Donya, dahil doon nagsimulang lumambot ang puso ng Donya sa kanya. Oo naman Sunshine, ako ang mami mo no? Ganitong biro niya bago niya ito kinukumutan. Papatayin na sana niya ang ilaw sa kwarto ng Donya Florentina nang magulat siya nang may isang lalaki ang pumasok sa loob ng kwarto. Napatingin agad siya sa lalaki. Parang pinagsakluban siya ng langit at lupa nang makita niya kung sino ang lalaking nasa harapan niya. Kahit isang taon na ang lumipas ay hinding-hindi niya makakalimutan ang mukha ng lalaking iyon. David? Gulat at may halong galit niyang sambit sa pangalan nito. Kumunot ang noo ng lalaki. What? Irritable nitong tanong at may pagtataka sa gwapong mukha nito. Hanggang ngayon ay napakagwapo pa rin ng demonyo. Mas dumoble pa nga yata ang kagwapuhan nito dahil kakaiba ang dating nito ngayon. Mas fresh at mas charming ito kumpara noon. Ngunit alam ni Trixie na sa kabila ng gwapong mukha nito ay masama ang pagkatao nito. Wala itong puso. Ano to, lokohan? Loko-loko ka dahil sa'yo nasira ang buhay ko. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Tumakbo siya palapit dito upang sakalin ang lalaki. Matagal na niyang gustong gawin iyon kay David Salvador. Hinigpitan niya ang kanyang pagsakal sa lalaking gulat na gulat sa kanyang ginawa. At dahil matangkad ito, kaya nakatingkayad siya. I am not David, let me go. Malakas siyang itinulak ng lalaki at pulang-pula ang mukha nito dahil sa galit. Muntik pa siyang mapaupo sa sahig dahil sa lakas ng pagkakatulak nito sa kanya. Napalunok siya. Bakit parang iba ang tono ng boses nito? Mas lalaking-lalaki ang boses nito ngayon. What's your problem? I don't understand you. Galit na singhal pa rin ng lalaking gwapo sa kanya. Nakatingin lamang si Donya Florentina sa kanilang dalawa. Sino ka? Bakit kahawig mo si David? Ha? Naguguluhang tanong nito at parang hindi nito maunawaan ang sinasabi niya. You don't speak in Tagalog? Napansin niyang mas kumunot ang noon nito. Of course, you're in Korea and people don't speak in your language. Sarkastik ko nitong sagot. Napalunok siyang muli. Koreano nga ito. Ngunit kahit saang anggulo ay kahawig talaga nito si David Salvador. Mas gwapo nga lang ito ng konti. Ngunit habang tinititigan niya ito ay napagtanto niyang hindi nga ito si David Salvador. He's my son. Singit naman ni Donya Florentina kaya para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa buong katawan niya. Sorry sir, I thought you're the... Akmang magpapaliwanag sana siya ngunit sinigawan agad siya nito. You're fired. Go back to the Philippines. Get out of this room. Galit na sabi ni Songjin sa kanya. Gilbert, that's enough. Sigaw ni Donya Florentina. Sabay silang napatingin ni Donya Florentina. Napagkamalan ka lamang ni Angelica na ibang tao. You can't fire her. I'm her boss at hindi ikaw. Sabi nito. Parang nabunutan siya ng tingin sa kanyang lalamunan dahil sa sinabi ng ginang. Malay niya ba kung anak nga ito ni Donya Florentina? Kahawig na kahawig kasi ito ng dating boss niya na walang puso. Kumukulo pa nga ang dugo niya hanggang ngayon. Sa tingin ni Angelica o ni Trixie ay pinaglalaroan siya ng tadhana. Bakit sa dami-dami pa ng pwedeng maging kamukha nito ay si David pa talaga? Kunot noo pa rin si Songjin at halatang buwisit na buwisit pa rin ito sa kanya. Lumabas ka na rito. Utos nito sa kanya. Napatalon-patuloy siya sa sobrang gulat sa pagalit na pag-utos nito sa kanya. Mister? Parang tangang tanong niya.
Napapikit ito sa inis kaya nanlaki ang kanyang mga mata. Nagmadali tuloy siyang lumabas ng kwarto ng Doña Florentina. Napakalakas ng tibok ng kanyang puso. Tumakbo siya palabas doon. Kahit nakarating na siya sa kanyang sariling kwarto ay napakabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang may nag-iisang anak si Doña Florentina. Ngunit hindi niya inaasahan at hindi niya pinag-abalahang itanong kung babae o lalaki ang anak nito. Niwala itong letrato sa malaking bahay na iyon. Malay niya bang kahawig ito ni David, ang anak ng amo niya. Titig na titig si Trixie sa lalaking nasa harapan niya. He is Songjin, ang napakagwapong anak ni Doña Florentina. Tinatawag din itong Sir Gilbert. Ipinatawag siya nito sa isang private office room nito sa loob ng mansyon upang kausapin siya tungkol sa nangyari kagabi. Umaga pa lamang ay katakot-takot ng dasal ang kanyang nausan. Kinakabahan siyang makaharap itong muli dahil sa kanyang nagawa kagabi. Halos mawalan siya ng dugo sa kanyang muka nang ipatawag siya nito sa isa sa mga katulong sa mansyon. At ngayon nga ay nasa harapan na siya nito. Kahit nakakunot ang noon nito ay nagsusumigaw pa rin ang kagwapuhang taglay nito. Sadyang kamukhang kamukha ito ni David Salvador. I don't know what you did to make my mother like you, but it doesn't mean that I will let it pass. May halong iritasyon pa rin ang tono ng boses nito habang sinasabi iyon sa kanya. Napakurap-kurap lamang si Trixie habang nakaupo siya sa harapan ng center table nito. Habang tinititigan niya ito ay lalo itong gumagwapo. Mas gwapo pa ito sa dating amo niya. Kahit malaki ang pagkakahawig ng dalawa, ay kakaiba ang karismang taglay nito. Nang kumunot lalo ang noon nito dahil sa pagtitig niya sa mukha nito, ay doon pa lamang siya naputo at natauhan. Napayuko na lang siya upang maiwasan niya ang pagkakatitig sa gwapong mukha ni Songjin o Gilbert. Sir, I'm very sorry for what happened last night. If you will give me the reason why you do stupid things to me last night, I'll forgive you. But if not, I'm gonna make you pay for it. Napalunok siya sa sinabi nito. Bahagya niya pang nakitang hinaplos nito ang namumula pa rin nitong leeg. Napakahigpit pala ng pagsakal niya dito. Namumula ang gilid ng leeg nito. Sir, I thought you are the someone that... Crap, I don't buy that. Tingin mo maniniwala ako sa'yo? Marunong ka pong magtagalog? Hindi nito sinagot ang tanong niya. Bagkos ay sumimangot lamang ito. Marunong naman pala itong magtagalog, pinahihirapan pa niya ako. I don't have much time to talk to you. I need you to pay for what you did to me. Ikakaltas ko sa sweldo mo. Sir naman, hindi ko naman po sinasadya. Napagkamalan po na ikaw yung lalaking. Napahinto siya sa pagsasalita. Bigla niyang naisip na hindi niya maaaring sabihin kay Songjin ang buong katotohanan dahil mauungkat nito ang nakaraan niya. Baka mawalan pa siya ng trabaho kung malalaman nitong peke ang identity niya. Lalaking ano? Tila nabitin ito sa sinasabi niya at nang hihingi ng dagdag na impormasyon. Napalunok siya at mas lalo siyang kinabahan. Lalaking minahal ko po noon. Kamukha mo kasi siya, sir. Lalong kumunot ang noon ni Songjin. Your ex-boyfriend? Opo, sir. Pagsisinungaling na lang niya upang hindi na ito magtanong pa. You really think na maniniwala ako sa'yo? Kung kasing gwapo ko yung ex-boyfriend mo, paniguradong hindi ka caregiver ngayon. Napakurap-kurap siya. Magkamukha nga ito at si David, pero pareho na bilib sa sarili. Kung ayaw mong maniwala, sir, ay wala naman akong magagawa eh. Pasensya na po kayo kung nasakal ko kayo. Kung ako lang ang masusunod, hindi lang sakal ang gagawin ko sa lalaking yon. Matapang nasabi ni Trixie habang nasa isip niya si David Salvador. Sa laki ng kasalanan sa kanya ng lalaking yon, ay parang gusto niyang balian ito ng buto. Ito naman ang napalunok. What is his name? Agad na napalitan ng pagkataranta sa kanyang galit na nararamdaman. Hindi na importante yun, sir. I want to know his name. Tinitigan ko kung kamukha ko talaga siya at kung nagsisinungaling ka lang.
Seryosong sabi ni Songjin habang nakatingin ito sa kanya. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Parang lalabas na iyon sa kanyang dibdib. Wala siyang ibang mahanap na paraan at wala siyang ibang maisip na pangalan. Baka mahalungkat ni Songjin ang tunay niyang pagkatao kapag ibinigay niya ang pangalan ni David, kaya hindi niya maaaring sabihin ang pangalan nito. Kinalimutan ko na ang pangalan niya. You're a liar. Kitang-kita ko sa mukha mo na nagsisinungaling ka. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung para saan ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Dahil ba iyon sa nabubuking na siya o dahil ba iyon sa pagtitig nito sa kanyang muka? Mabuti na lamang at naghilamos muna siya bago siya humarap kay Songjin. Kung hindi ay baka may muta pa siya. Hindi po ako nagsisinungaling, sir. Then what is his name? I heard you call me David last night. Pumikit siya ng mariin upang maghanap ng ibang lalaking sasabihin niya. Yung may pangalan na rin na David. Naalala niya na lang ang isang schoolmate niya noong nag-aaral pa siya ng college. Si David Ferrer. Hindi nito kamukha si Songjin pero gwapo din naman. At parang may dugong Koreano rin dahil singkit ang mga mata nito. Wala siyang koneksyon kay David Ferrer kaya safe niyang gamitin ang pangalan nito na hindi siya mabubuko. Si David Ferrer po. Nabubulol niyang sabi sa kanyang amo. Tiningnan lamang siya nito ng masama bago ito tumingin sa mini iPad na nasa harapan nito. Mukhang hinanap nito sa social media ang lalaking sinasabi niya. Lalong napakunot ng noo si Songjin nang mahanap nito ang social media account ng lalaking David Ferrer ang pangalan. You witch! Hindi ko to kamukha. Bulag ka ba? Namumula ang pisngi ni Songjin nang iharap nito sa kanya ang litrato ni David Ferrer sa screen ng mini iPad nito. Gwapo rin naman si David Ferrer kung ikukumpara ito kay Songjin ay talaga namang napakalayo. Kinagat niya ang pang-ibabang labi upang pigilan ang kanyang pagtawa. Nakakatawa kasi ang naging reaksyon ni Songjin. Namumula na rin pati ang tenga nito. Gwapong-gwapo pa naman ito sa kanyang sarili at mukhang hindi nito matanggap na ganoon lamang ang itsura ng sinasabi niyang kamukha nito. Nais niyang mapatawa dahil halos umusok ang butas ng ilong ni Songjin. She finds him cute. Mas lalong gumwapo ito kapag ganoong namumula ang mukha nito. Kamukha mo sa Sher. Pareho kayong singkit. Naningkit lalo ang mata ni Songjin at halatang naiinis na ito sa kanyang sinasabi. Tuwang-tuwa naman siyang palihim dahil parang kay sarap nitong asarin. From now on, babawasan ko ang sweldo mo ng 50%. I need to remind you, muntik mo na akong patayin kagabi dahil sa lalaking to. You need to pay for this. Pasalamat ka pa nga dahil hindi kita tinatanggal sa trabaho mo. Akmang magrereklamo pa siya ngunit pinapalayas na siya nito sa private office room nito. Get out! Para siyang pusang tinataboy nito. Nartaranta tuloy siya nang lumabas siya sa pribadong opisina nito. Sa sobrang inis ni Trixie ay binalibag niya ang pinto ng kwartong iyon. Napaka-antipatiko. Parehong-pareho nga kayo ni Sir David. Reklamo niya nang makalayo na siya sa kwartong iyon. Napapangiti naman ang mga bodyguards na nakarinig sa kanyang sinabi. Mukhang mga Pinoy rin ang mga ito at dahil naiintindihan siya. Halos karamihan sa mga naninilbihan sa mansyon ay mga Pilipino, kahit pa nasa South Korea sila. Pagkatapos siyang masermonan ni Songjin, ay dumiretso na lamang siya sa kwarto ni Doña Florentina. Kailangan na niya itong painitan sa araw at pakainin ng almusal nito. Pagkatapos ay paliliguan niya ito katulad ng daily routine nila. Pagpasok ni Trixie sa kwarto ni Doña Florentina ay tahimik pa rin iyon. Mukhang tulog na tulog pa rin ang Donya. Karaniwan kasi ay maaga itong nagigising at pakanta-kanta pa ito sa umaga. Ngunit ngayon ay napakatahimik pa rin sa loob ng kwarto nito. Good morning, sunshine. Masigla niyang paggising kay Doña Florentina pagkatapos niyang buksan ang mga kortina. Ngunit namutla siya nang makitang wala ng kulay ang bibig nito.